beloved Boss Mike Cervera. Para iwasan o respondihan ang fake news lalo na sa online. May breaking news lang po kasi merong mga reports na meron na daw pong arrest plan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay doon sa kanyang kaso sa ICC. Arrest plan. Planong pag-aresto kay Digonyo sa kanyang warrant of arrest daw sa ICC. Sabi tuloy. Pwede ho ba naming makuha ang pahayag ng palasyo ukol dun sa kanyang paglabas ng bansa dahil nasa Hong Kong na daw po ang dating Pangulo? Ako. Actually, kumakalat na nga yan at ito nga ay na ibahagi sa isang artikulo sa Rappler. As of the moment, hindi pa ako makakapagbigay ng opisyal na pahayag. At malamang bukas mabibigay natin kung ano man ang opisyal na pahayag ng palasyo rito. Naku, abangan natin yan kung ano opisyal na sasabihin, ha? Bukas, mga kababayan, wala ako, mga kababayan, pero pipilitin ko to. Kahit na madaling araw. Tuloy. But Yusek, Pero as go of ahead. now, Go ahead, Yusek. Sorry for cutting go you ahead. off. As of now, yun pa nga lang. Dahil nga, mahirap eh. Ayaw pa sabihin ni Atty. Claire eh. Yusik naman, sabihin mo na, binibitin mo kami. Alam na ni attorney yan. Oo. Ay, nakita nyo, narinig ninyo? Ito na, ito na. Pakinggan ninyo, ha. Mahirap eh. Mahirap to magsalita eh. Alam na nila yan, mga kababayan. Alam na ho ng Malacanang na meron na talagang warrant of arrest yan. Aloy. Bitin. Binibitin tayo ni attorney. Andali, tatawagan ko saglit, Tawagan ko? Andali, Tawagan ko nga si attorney. Attorney. Andali. Nasaan na si attorney? Attorney. Nasaan ka na ba? Ay, naku. Andali. Ay, naku. Bawal pa raw sabihin. Bawal pa raw sabihin. Sabi ni Atty. Claire eh. Ayun. Bawal! Tatapos lang mag-live nun. Tuloy! Katrina, most probably, bukas, kung magkakaroon man ng pahayag, maibibigay natin to bukas. Ang opisyal na pahayag ng palasyo. Ayan, mga kababayan, abangan natin bukas. Ayokong pangunahan. Ayokong pangunahan ito. Ayokong pangunahan eh. Sabi kasi hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Sino may gusto? PM na lang, PM na lang, Kasi nangako ako eh. Sabi ko, mga kababayan eh, hindi ko i-explore, sabihin mo na. Diyan nga, ayaw niya sabihin eh. Di ba? Ayaw niya sabihin. Alam ka ng pangunahan ko yan. Wala ako sa poder, Kahit na alam ko na dito. Alam ko na rito. I understand na as of the moment, things might still be confidential given na possible nga na isi-serve na sana yung arrest warrant. But can we at least confirm kung mayroon na-serve na nga ho ba una yung arrest warrant sa Davao City? Pangalawa ay kung mag-i-issue ho ba ang palasyo ng kahit anong klase ng whole departure orders or similar orders against key personalities dito sa ICC? Sagutin mo yan, attorney.
Sagutin mo yan. Magaling din to si ate magtanong, ano? Sige, baka ma-corner. Alam nyo, hindi ko pa napapanood dito, mga kababayan eh. Tuloy na. Siguro naman ganito, Katrina, no? Sabi ko nga wala akong maibibigay na official na pahayag sa ngayon. Una-una kasi Sunday. Sunday. Pero, Sunday, ngayon to yan. Kanina lang yan eh. Sunday kasi ngayon, mga kababayan, no? Walang opisina. Kaya hindi pwede talagang explore. Pero sino may gusto, PM nyo lang ako. PM nyo ako. Tuloy. kapag nabigyan na ako ng detalye kung mayroon. Lola Shutili Lucana! Ay, bakit ngayon ka lang nagpakita? Babalik ako dyan, oo ha. Magti-Thanksgiving tayo. Padala mo na kung anong gusto mo. Kung gusto mo, padala mo pa si Pangulong Bongbong Marcos, sasama ko. Kita tayo soon ha, Lola Sutil. Tuloy. Man, Katrina, unang-una nating ipapayagan, if ever, ngayon man, kung mabibigyan ako ng anumang detalye, itong araw na ito ay ipapahayag natin. At ano ulit yung huli mong katanungan? Ito, hindi mukhang kagigising lang eh. Dali na, chick. Hindi pwede. Ito na nga, Kita nyo, di ba ayaw sabihin ni attorney, ako pa magsasabi, kahit sinabi na sa akin. Basta! Kung yun nga po ma'am, kung una mako-confirm niyo ba na na-serve na yung warrant o isa-serve yung warrant, which you said hindi pa kayo nabibigyan ng detalye. And pangalawa po, kung may mai-issue po bang hold departure order. Naku, yari ka na, Digong. Kaya wag ka nang umuwi rito, Digong. Kung ako sa'yo, magtuloy-tuloy ka na ron. At alam namin, hindi ka na makakauwi ngayon. Pupunta ka na ng China, doon ka na mamamatay, sigurado niyan. Di ba? Hindi na makakauwi yan. May stress yan doon. Tandaan nyo itong sasabihin ko, mga kababayan, ha? Tandaan nyo itong sasabihin ko. Patay na naman kayo. Tandaan nyo to. Kailan sinabi nito, mga kababayan, na magagaya ka sa ama mo, na ikaw ay lilipad sa ibang lugar. Pupunta ka ng Hawaii. Kita nyo, sa kanya nangyayari. Sa kanya nangyayari. Diba, Joseph Machete? Sa kanya nangyayari ngayon, tumatakas na rito. At inaabangan na ng napakaraming tao. Ito naman si Jen Urbin, nag-abala ka pa. Jen Urbin! Gusto mo lang mabati, pwede mo naman sabihin. Thank you, Kapag nga naman may warrant of arrest at sinabi nga ng palasyo sa pamamagitan po ni ES Lucas Bersamin, kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, Nako, yan na mga kababayan, tayo po ay tutulong. Kaya nga nandito na eh. Ayan na, ayan na mga sundalo, pulis, SWAT. Kita nyo? Ayan na. Alam nyo, discarded. Madudulas. Madudulas ako. Mag-like kayo, dali na, mag-like kayo. Baka magbago isip ko, isplok ko na sa inyo. Putik na yan. Ayan na nga, Gusto nyo pa ng clue, ayan na nga. Balikan natin si attorney. Nasaan na? Attorney, nasaan ka na? Ito na. Pasok. Detalye. And pangalawa po, kung may mai-issue po bang hold departure order. kapag nga naman may warrant of arrest at sinabi nga ng palasyo sa pamamagitan po ni ES Lucas Bersamin, kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, naku, ayan na, tayo ay tutulong, di ba? Ayan na. Tayo ay tutulong, ayan na. Pinapunta na ang bata-batalyon ng mga SWAT, PNP, dyan sa Davao. Kita nyo naman, may video pa. At sabi rin mga kababayan na talagang talagang pinutakti mga kababayan. Ayan, ang dami na nagbabalita niyan. Di ba? Pati itong Philippines Defense Force. Naku, dabawen nyo. Ngayon, linggo.
on Sunday reported a heavy presence of PNP personnel and SWAT operatives. Nako, patay. Some allegedly is speaking Ilocano. Ay, syempre apay kapsot ni Ilocano pati Ilocano man ni Apo Bongbong. Apay, madi nga Ilocano suna. Ilocano, nalahian lang ti Bisaya, Gaponi, First Lady. Pero Ilocano yun. Tuloy natin. Kung ang gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon, kung nandiyan ang pang warrant of arrest, ay talaga po susunod ang whole departure order. Nako, patay na. Oo. Pag nandyan na ho, ang alin, warrant of arrest, at ang alin, Interpol, ang alin, ICC, nako, wala na. Oo. Iyakan na tong mga ito. Kaya ba si Digong at ang si Sara, nagpaalam na sa Hong Kong? Nagigets nyo ba? Nagpapaalam na doon. Hindi man lang nangampanya si Sara. Hindi ho nangampanya si Sara Oo. Basta lang daw, ganon. Baka mabudol daw siya. Pero sa ganito pong pagkakataon, Yusek, kung talaga nga pong meron ng isinerve ang ICC na warrant against former President Duterte, ibig sabihin po ba yan ay magbabago na rin po ang polisiya ng administrasyon towards the ICC dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC? Okay, ulitin po natin sabi nga po ng Pangulo, ang ICC ay wala pong jurisdiction. Maliwanag yan. Ang ICC daw ay walang jurisdiction. Sa ngayon. Kasi hindi na Sa ngayon. po tayo miyembro. Oh. Pero kapag ka po talaga ang Interpol, kung ang Interpol naman po ay hilingin din ang tulong ng ICC, sa Interpol po tayo makikipag-ugnayan. Yan. Di parang ganun din yun. Si attorney, pinaikot lang yun hindi tayo magkikipagtulungan sa ICC. Pero kapag ang Interpol ay humingi ng tulong, ang ICC rito, tsaka kami makikipagtulungan doon. Pinaikot lang nila. Yun din yun Anak ng pating talaga, parang kailangan dumaan muna. Saan? Sa ahente. Kasi itong ahente, kailangan dito dumaan kasi ito lang yung kasundo natin. Puta, DTS, niloloko kayo. Tuloy. At makikipagtulungan. Gusto po ang malinaw. Yusek, sa legal aspect lang, nasa Hong Kong ngayon si dating Pangulong Duterte. It's a special administrative region ng China. Legally speaking, pwede... Narinig ninyo. Sabi dito, ang si Digong ay nasa China. Excuse me po. Nasa Hong Kong. Na teritoryo ng China. Yung mga bobong vlogger, alam nyo na ang Hong Kong, teritoryo ng China, baka sabihin nyo naman, ibang bansa yan. Huwag kayong tanga. Sige, tuloy. Po bang i-extradite o sapilitang pauwiin si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas o nasa Hong Kong ngayon si dating Pangulong Duterte? It's nasa Hong Kong ngayon si dating Gonggong Duterte. A special administrative region ng China. Legally speaking, pwede po bang i-extradite o sapilitang pauwiin si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas or ang Interpol po ba, would you know if meron silang kasunduan din sa China and in effect sa Hong Kong to make an arrest there if possible? Yun, ganito po, ang mga miyembro po ng ICC Manood ka muna, Joseph Machete. Ano daw? ay pwede po makipagtulungan. Kung nasa Hong Kong man po, nasa ibang... Pwede daw makipagtulungan, Digong, dali-dalian mo na. Sa bagay, mga kababayan, tatawid lang naman yan. Si Digong, abay, magbabas lang yan, nasa China yan na yan. Nasa China na. Isang bus lang, mga kababayan. Bansa, ang Pangulo, kung makikipagtulungan po yung bansa, kung saan naroroon ang yung tao na dapat hainan ng warrant of arrest, ay maaari po. Pero ang Hong Kong po ngayon ay parte po ng China. Alam nyo, narinig ninyo, ang Hong Kong ay parte ng China. Sige, tuloy.
So, Yun lang po. so discretion siya ng bawat bansa. Yes, opo. At lalo na kung China yan. Okay po. Naku, kita nyo, at lalo na kung China daw yan. So alam nyo na mga kababayan, eto may kadugtong pa, pasok. Balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yon? Naku, unfortunately, Pakinggan nyo naman to si Conti. Tapos pagdugtungin nyo ha, mga kababayan. Pagdugtungin nyo. Kanina si Atty. Claire, Malacanang. Ngayon naman, yung abogado na si Conti ng ICC. Ako, kita nyo. Kayo na bahala at makukuha nyo na kung ano yung chinat sa akin. Tuloy. hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kita nyo, nagtuturoan na. Stephanie Ramos, thank you naman. Ito ulit. Pakinggan nyo maigi, babalik ko. Kami kasi nga nabasa namin yung balita na di Kasi nabasa na namin yung balita na di umano umano ay inaresto na o may arrest inaresto na o may arrest warrant na. warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Ang ICC laban kay dating gunggong na si Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yon? Makukonfirm nyo ba yan? Alam ko, hindi ko confirm yan, mga kababayan. Bakit? Aba, confidential nga yan. Kasi kung hindi confidential yan, kanina ko pa sinabi riyan. Oo, sinabi ko na. Tuloy. Naku, unfortunately, hindi. Nako. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno. Kita nyo, hindi daw pwede. Hindi sa kanya manggagaling. Ang unang dapat kontakin dyan ay gobyerno. Sabi na nga ni Atty. Claire kanina Linggo ngayon, bukas na lang. Ipapaalam pa raw. Ipapaalam pa na sasabihin na pwede ko na po bang ilabas na meron na talagang warrant of arrest. Hindi pwede. Para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Ayan, mga kababayan, pakinggan ninyo Nakausap po namin kanina si Atty. Claire Castro at sinabi nga niya na wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce yan ay si Karine Tan. Kasi sa totoo, Meron pala mag-a-announce dyan. Si Tan, sino ba yun? Hindi naman si Teresita Tan, Sino yun? ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Kita nyo? Confidential yan. Kaya hindi ko pwedeng sabihin. Baka mamaya mademanda pa ako dahil dyan. Kapag sinabi ko sa inyo dito, naku mga kababayan ko, sigurado, magtatalon kayo at magpapalakpakan kayo. Kalma. Kalma! Huwag mo na akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba mga kababayan? Pag sinabi ko rito, magpapalakpakan kayo, baka sa sobrang tuwa ninyo, magtalunan kayo, yung ulo nyo, umabot sa kisame nyo. Ito na. Confidential nga Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karine Tan. In previous cases, Yun, si Karina Tandaw ang dapat na magsabi. Pakinggan nyo ulit. a day after, announce siya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Naku! Ibig sabihin, lumabas na raw ba? O nakalabas na? O na-serve na mga kababayan? Naku! Ano hula nyo sa tatlo? Ano hula nyo? Sige nga! Yun pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, Meron nang lumabas o na-enforce and kung kailan nag-grant yung
moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce niya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Nag-request na ba daw ng Malacanang ng warrant? Na-serve na daw ba yung warrant? Isa-serve parang yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Nako, mga kababayan, pero alala. Sureball na yan, mga kababayan. Yun pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Yan na nga. Paano yun? Yung aarestuhin daw, wala na daw sa Pilipinas, nandun na sa Hong Kong. Ilang araw na nga eh. Mga kababayan, ilang araw, kita nyo? Umalis, 7, 8, 9. Mga kababayan, anong gagawin ng 3 araw niyan? Diba? Scramble, ano? Ay, sus, we can read you. Tatlo kasi ko. Tuloy. Sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Would you know kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China? No. Naku, I don't think that according to the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it. Kita nyo, mga kababayan, hindi naman makikipag-cooperate pa yung China. Mga kababayan, kaya nga sip-sip sa pwet ito. Ito, si Digong, kaya nga sumisip sa pwet kasi hindi makikipag-cooperate China dyan. Sa Philippines na ayaw man nating mag-cooperate pero dahil naging member tayo, sige, may Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya, ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. That would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. 2, abangan natin kung babalik si Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Abangan natin kung babalik siya. Diba? Sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Babalik o hindi na. Kasi kapag umabot ng 1 linggo, si Digong sa Hong Kong, wala na yan dun, nasa China. Sundan ko kaya. Sundan kaya natin si Digong, Si Karim Khan or si Duterte kung babalik siya para sa araw ng Dabawenyo, parang mayroon sa March 16 na activity at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, ibig sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Kita nyo, parehas kami na sinasabi. Diba? Parehas kami na sinasabi. Ito na. Nagkatotoo na naman, sinabi ni Dad. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para magstay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, lilipad yan papunta ng mainland. Kita nyo? Pag nagkagibitan, mga kababayan, pupunta talaga yan ng mainland China. At doon, susundan ko siya. Mga kababayan ko, maniwala kayo. Buwis buhay na to. Susundan ko talaga to. Tuloy. Bilang kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon. Or lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Ayun lang kung hindi na niya kaibigan. Kasi napurnada yung pag-aangkin nila. Meron pa ring protesta. Kaya ngayon, mga kababayan, baka mamaya pupunta sa ibang bansa pa. Saan kaya pupunta to? Netherlands? Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magabang. Pero dahil wait and see tayo dyan sa development na yan, attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario. So,
Una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges Aha. sa ICC, magre-request ng warrant. Ah, ganun pala yun. Na-approve yung warrant, issued yung warrant. Kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. Nako. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative pa yung Pilipinas. Pero may imagine ko, baka diretso sa Office of the President. Yan na, sinasabi ko na. Yung chat sa akin, naiisip ko. Ganyan na ganyan nga. Tuloy. O kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dahil sa kanyang police, ang DOJ dahil sa kanyang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena. Or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, dadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. Naku, mga kababayan, saan kaya ito pupunta? Sa mga hindi membro ng ICC, malamang ano? At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan niya din niya ng kopya ng Interpol. Naku, wala talagang ligtas, pero mo. Halos lahat naman ng bansa may Interpol. Kita nyo si Tebes, di ba? Nahuli. Paano na ito, mga kababayan? Yari na talaga si Digong. Kung sakaling public na yung warrant, at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally, kumbaga, wanted criminal. Kakacheck ko lang nung... magiging wanted na criminal na si Digong. Puta! Nakakahiyaya, mga kababayan, ha? Biruin nyo, sinusuporta ng mga DDS. Wanted na kriminal, nagtatago sa ibang bansa. Diba? Baka sa Switzerland. Naku, susundan ko rin niya sa Mayo. Stephanie, ha? Pag Switzerland niyang pupunta, susundan ko pa rin. Sir Paul, 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Naku. Eto na, mga kababayan. Eto si Digong. Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para sa isang Thanksgiving event. Yan na, mga kababayan, Thanksgiving pala to, pupuntahan niya. Parang Amerika, mga kababayan, tingnan niyo yung itsura. Yung itsura ni Digong parang nag-aalala. At talagang makikita niyo sa kanyang mukha, balisang balisa. Kaya mga kababayan, eto, sasabihin ko sa inyo, totoo, eto hula ko. Pag eto nagtago, kung saan mananatili to, doon na ang huling hininga. Oo, mga kababayan. Doon na ang huling hininga. Our beloved Boss